sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanpaman. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, at ang pangalan ng bugto mong anak na si Yesu Kristo. Hallelujah, Hallelujah. The years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar
Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Ikaw ang Diyos na nagpala ng aming buhay sa nakalipas na taon 2025. Ikaw ang Diyos na gumabay po sa amin sa buong taon. Dalang taon pong ito, Diyos, patuloy na ikaw ang gumabay po sa amin. Ang pagsasama mo sa taong ito, Ama, 2026, ang dalangin po namin, panatilihin mo, O Diyos, sa buhay po namin. Ikaw ang Diyos sa taon na ito na patuloy naming papupurihin, sasambahin sa Espiritu tutuhanan, at Diyos na patuloy ko sa buhay namin, dakilang El Shaddai. Dalangin po namin, ang mga salita mo na dumadala sa amin umaakay sa matuwid na pamumuhay. Ang salita mo na siyang liwanag na aming panuntunan sa aming buhay noong nakaraang taon ay salita pa rin amang dalangin namin. Patuloy mong ilagay sa puso ng bawat isa po sa amin nang sa taon na ito, Panginoong Hesus, di po kami mapawalay po sa iyo, bagkus patuloy kaming makalakad ayon sa iyong banal na kalooban na mga pagpapalang iyong ipinangako, Diyos, sa taon pong ito'y patuloy na dumaloy sa buhay po namin. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Diyos, upang ang bawat salita mong aming napapakinggan, maunawaan po namin at maingatan sa puso namin, Ama, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin
mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan, Kabanata 2, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Dooy may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntunin pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan galing iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay siyang unang kababalaghan ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad, at sila'y nanatili roong ilang araw. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian mula sa taon na ito at magpakailan pa man. Amen. Happy New Year po sa inyong lahat. Bagong taon. Amen. Bagong pag-asa. Anong gusto nyong baguhin sa taong ito? Kasi sabi, pag bagong taon, meron tayong mga gustong baguhin. Amen? Hindi naman ang taon ang kinakailangan magbago. Amen? Magkakaroon lang na masasabing may pagbabago sa bawat taon na dumarating kung tayo mismo ay merong gustong baguhin. Amen? Kung meron tayong gustong baguhin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Bago po kayo maupo, sabihin nyo, ang wala sa ayos, aayusin ko. Ang kulang, pupunuan ko. Amen. Yan ang tanawin natin sa taong ito. Amen? Kung ano wala sa ayos, ayusin natin. Kung ano ang kulang, punuin natin. Handa na ba kayo? Lahat ng handa, pwede nang maupo. Muli isang magandang hapon po sa inyong lahat. Bagong taon, sino pong gusto na sa taon na ito makasama ang Diyos sa buhay niya? Lahat tayo, nais natin ang buong taon na ito, ang pagsasama ng Diyos ay maranasan natin. Amen? Sa Ebanghelyo sa araw na ito ay doon din po sa Ebanghelyo ito yung ipinapakita yung paglalakbay ng 3 pantas
tatlong hari, kaya may mga batian ng Happy Three Kings. Na alam po natin yung tatlong hari po nito, nung malaman nilang isinilang si Jesus sa Bethlehem, sila naglakbay patungong Bethlehem para na kung saan dalhin yung handog. Yung handog meron sila ay madala nila sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tanawin din natin na ang taon po na ito, mga kapatid, ay tanawin din po natin tulad ng ginawa po ng tatlong pantas na iyon kung paano sila naglakbay papuntang Bethlehem para na kung saan ay makita ang ating Panginoong Hesukristo at maihandog sa kanila yung handog. Amen. Na gusto nilang ihandog sa Panginoong Hesus para ang Diyos na ito, ang ating Panginoong Hesukristo, ay bigyan parangal. Tanawin din po natin na sa taon pong ito, na ang taon na to ay parang paglalakbay papunta sa Bethlehem. Amen. Parang paglalakbay papunta sa Bethlehem para na kung saan ay dalhin ang ating handog sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kasi kung paano yung tatlong pantas o tatlong hari na yon ay naglakbay sa patnubay ng liwanag ng tala. Amen. Sa pagitan ng liwanag na nagdala sa kanila sa ating Panginoong Hesukristo, kung yun ang ating tatanawin sa taon na to, ay tila bagay isang paglalakbay papunta sa Bethlehem para na kung saan handugan ang ating Panginoong Hesukristo sa taon pong ito, mga kapatid, mananatili kang lalakbay sa liwanag. Amen? Mananatili ka sa liwanag para na kung saan marating mo ang Panginoong Hesukristo at maialay mo ang nararapat at nais mong ihandog sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Ngayon, paano natin pasimulan sa taon na ito na kung saan ang taon na ito ay maranasan natin ang pagsasama ng Diyos? Amen? Pagsasama ng Diyos sa buhay po natin sapagkat alam po natin wala tayong magagawa kung tayo po'y hiwalay po sa Kanya. Amen? Kaya dito po, mga kapatid, sa ating ibanghelyo po ngayon, ito pong ibanghelyo po na kung saan dumalo ang Panginoong Hesus sa isang handaan. At ano po yung handaan na yon? Ano po yung okasyon pong iyon? Kasalan. Amen. Isang kasalan. Na kung saan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, kapag narinig po natin yung salitang kasalan, kapag narinig nyo po yung salitang iyan, ano po ang natatanaw nyo? Ano po ang nasa isip ninyo? Handaan. Kainan. Kasi pag sinabing handaan, kainan po talaga iyan. Di po ba? Yun ang ating iniisip, mga kapatid, sa salita pong kasalan. Kapag sinabing kasalan, ang sabi natin, handaan iyan. Amen? Tiyak maraming pagkain po diyan. Amen? At alam naman po natin, mga kapatid, sa ating Hesukristo, na kapag sinabing kasalan, ito po yung tinatawag na pakikipag-isang dibdib. Amen? Pakikipag-isang dibdib ng dalawang pusong nagmamahalan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, nagmamahal ka ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Di po ba? Ito po yung dalawang puso po na nagmamahalan na kung saan ay pinagiging isa sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo o sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? May tanong po ako sa inyo ngayon. Taas nga po ang kamay dito ng mga dalaga na. Dalaga na. Dalaga na at dalaga pa. Ayan. Taas nga po ang kamay ng mga dalaga. Ayan. Ewan ko lang kung may tataas sa susunod kong tanong. Taas ang kamay ng mga binata. Ano? Ayan. Okay. Sinong gusto po
na pag-alis niya sa lugar na ito, may kaisang dibdib na siya. Amen, amen daw. Glory to God. Ano? Ayan. At yan ang kailangan kasi natin. Amen? Yan ang kailangan po natin na kung saan, mga kapatid, makakasama lang natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buong taon pong ito kung handa kang makaisang dibdib ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen? Kung handa kang makipag-isang dibdib sa ating Jesucristo, makakasama mo siya sa taon pong ito. Amen. Wala sa apam ang pag-asa mo. Amen. Ang dapat mong pagbuksan ng pintuan ng puso mo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, mga kapatid, sa ating Panginoon, paano natin siya makakasama o makakaisang dibdib ang ating Panginoong Jesucristo? Amen? Sino na po sa inyo ang nakadalo sa ganitong handaan? Kasalan. Ayan. Nakadalo na kayo? O bakit kayo dumalo? Abay daw ako. Ano? Ninang daw siya. Ayan. Diba? Ayan. Kaya tayo po ay dumalo, mga kapatid, ando doon kasi inanyayahan tayo. Amen? Kasi hindi ka naman pupunta kahit kapag hindi ka inanyayahan. Di po ba? Kahit ikaw ay malapit na kamag-anak, kahit yung ikinakasal na kamag-anak mo, kapitbahay mo lang, kapag hindi ka inanyayahan, hindi ka pupunta. Amen? Di po ba? Kaya tayo naruroon kasi tayo po ay inanyayahan. Amen? Inanyayahan, mga kapatid. Kapag ang isang tao ay inaanyayahan mong tumuloy sa inyong tahanan. Amen. Kung may panauhin kang inaanyayahan tumuloy sa inyong tahanan, mga kapatid, nangangahulugan lang po iyan na yung pintuan ng tahanan mo anumang oras ay bukas para sa taong iyon. Amen. Bukas para po sa taong iyong inaanyayahan na tumuloy sa inyong tahanan. Amen. Nawa kung gaano kabukas ang pintuan ng ating tahanan para sa mga taong ating inaanyayahan, kapatid, dapat ganun din kabukas ang puso po natin para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dapat anumang oras, laging bukas ang puso po natin para sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kapag po may tao tayong inaanyayahan, mga kapatid sa Panginoong Jesus, na tumuloy po sa ating tahanan, anong ginagawa natin? Naghahanda tayo. Anong paghahanda ang ginagawa natin? Naghahanda ka ng masasarap na pagkain. Ano? Pero hindi po yon ang una nating inihahanda. Amen? Yung mga pagkain, huli na po yan. Di po ba? Hindi yun ang una nating inihahanda. Ang una po nating inihahanda, yung bahay na kanyang tutuluyan. Amen? Yung bahay na kanyang tutuluyan ay linilinis po natin. Amen? Para sa pagdating ng panauhing iyon na ating inaanyayahan, yung bahay na kanyang tutuluyan ay malinis, maganda, kalugod-lugod para sa kanya. Amen? Hindi nakakahiya na patuloyin siya. Yung ating panauhin po na yon. Kaya ang ginagawa po natin, linilinis. Yung lahat ng dumi, inaalis. Halimbawa, naglinis ka ng bahay mo. Pagkatapos mo linisin yung bahay mo, lahat ng dumi na naroroon, inilagay mo lang doon sa isang sulok. Ando doon lang sa isang tabi.
Kung minsan medyo tatakpan mo lang para hindi makita. Ano? Sa tingin nyo, nakapaglinis na kayo ng bahay na iyon? Hindi. Masasabi mo lang na linis mo iyon kung yung lahat ng dumi na naroroon inipon mo ay inilabas mo ng bahay. Itinapon mo iyon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Masasabi mong malinis na iyon. Amen? Pangalawa, yung mga luma, pinapalitan ng bago. Yung luma, inaalis, pinapalitan ng bago. Amen. Kung si Kristo po ang aanyayahan natin, pagbubuksan natin ng pintuan ng ating puso, mga kapatid, para patuloyin dyan ang ating Panginoong Jesucristo at makaisang dibdib po natin siya sa buhay po natin nang masamahan tayo ng ating Panginoong Jesucristo, anong dapat mong gawin sa pusong iyan? Yun, akala ko itapon. Dapat ay linisin po natin iyan. Amen? Na yung basurang mayroon dyan, huwag mo lang ilagay sa isang tabi, ilabas mo yan. Itapon mo yan. Iwaksi mo yung basurang iyan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, naririnig mo yun? Ano sabi niya? Ayan, mas maganda nang may naririnig tayo. Amen? Bakit, mga kapatid, sa Panginoong Hesus? Napakahalaga po kasi nito. Amen? Kasi minsan, sa totoo lang naman, di po ba, may mga panauhin naman na minsan, maghahanda ka, di po ba, ang sasarap ng inihahanda mo, pero minsan yung panauhin, sasabihin, hindi ako tatagal, aalis ako, may lakad ako, di po ba? Pero ang katotohanan, hindi sa ayaw niya sa hinihanda mo, kundi minsan ayaw niya lang doon sa paligid mayroon. Amen? Hindi niya nagugustuhan kung ano mayroon sa paligid. Kaya hindi po minsan nagtatagal. Amen? Anumang oras, kapag inanyayahan mo sa ang Panginoong Jesucristo na tumuloy sa puso mo, anumang oras tutuloy ang Panginoong Jesucristo. Kasi gusto niya sa puso na yan manahan ng ating Panginoon. Amen? Pero ang tanong, paano kung marumi? Tatagal kaya siya? Amen? Di po ba? Kaya tingnan niyo po, isinilang siya sa sabsaban kasi wala siyang lugar sa puso ng tao. Kasi kung may lugar siya sa puso ng tao, malamang sa malamang nung panahon na yan, may nagbigay sa kanya, sabi, kami na lang dyan matulog, ikaw dito sa silid. Di po ba? Pero dito po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ito ang kailangan po natin sa buhay po natin. Kung pagbubuksan natin ang Panginoong Jesucristo ng pintuan ng puso po natin at kinakailangan pagbuksan talaga natin siya sa taon pong ito. Amen? Sa taon pong ito na kung saan kinakailangan makasama natin siya sa buhay po natin. Kung pagbubuksan na rin natin siya ng pintuan ng puso po natin, mga kapatid, huwag ka na mag-atubiling alisin kung anong dapat alisin. Amen. Kung anumang mayroon dyan na sa tingin mo, mga kapatid, sa buhay mo, hindi pa napapanahon alisin, maari kung pakinabang mayan para sa'yo, alisin mo na. Amen. Mahirap mabuhay na hindi kasama ang Diyos. Amen. Alam po natin iyan. Kahit anong meron ang tao sa daigdig po na ito. Amen? Kahit anong meron ang tao sa daigdig po na ito, kung ang tao hiwalay sa Diyos, napapahamak ang tao. Okay, nakwento ko nung nakaraan po doon sa St. Joseph. Napunta ako sa Muntinlupa para magpahayag ng salita ng Diyos. Nung napunta ako sa Muntinlupa para magpahayag ng salita ng Diyos, ang doon nakikinig, may abogado, may doktor, may engineer. Ang tanong ko ay ganito, pinag-aral ba sila ng magulang nila para pumasok doon? Amen? Hindi. Pinag-aral sila ng magulang nila para magkaroon ng magandang kinabukasan. Amen? Para mapaganda ang buhay po nila. Pero bakit sila naruroon, mga kapatid? Kasi ang sabi nga, napapahamak ang tao dahil binabaliwala ng tao ang salita ng Diyos. Amen?
Paano mo maririnig ang salita ng Diyos kung ayaw mo siyang tanggapin sa puso mo? Amen. Paano mo maririnig ang salita ng Diyos kung kasalanan mayroon ka, ang pinanghahawakan mo at ayaw mong alisin sa buhay mo? Amen. Kung nais mo makasama ang ating Panginoong Kristo, ang paggabay niya sa taon na ito, na kung saan patuloy ang buhay natin sa taon na to ay mapagpala po ng Diyos. Alisin natin ang dapat alisin meron sa puso po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Palitan mo na kung ano mayroon dyan. Palitan mo na yan kay Kristo. Amen. Bakit po masigit ang magagawa diyan ng ating Panginoong Jesucristo? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Bukas ba ang puso nyo para sa Panginoon? Kasi minsan ganito yan. Pag nasa gawain tayo, banal. Isang araw banal. Pag nawala sa gawain, isang linggong, minsan puro makamundo na tayo. Ang panuntunan ng buhay natin, makamundo. Amen? Ay hindi dapat. Hindi dapat na si Kristo nakakasama lang natin pagdating dito. Amen? Kaya nga tayo pag tumatanggap ng, kita niyo po ba, pag tumatanggap tayo ng katawan ng Panginoong Jesus, kaya nga tayo nangungumpisal eh. Ipinapahayag, pinagsisihan natin sa simula ng misa yung ating kasalanan para pagtanggap natin ang katawan ni Kristo, lubos siyang makapanahan sa atin. Kapag tinatanggap natin siya, nararamdaman nyo ba na aalis ka sa lugar na yan? Na siya ang kasama mo? Amen? Na siya ang kasama mo. Di ba napakasarap damhin ng ganon? Na sa tuwing tayo dumadalo sa pagtitipon, dumadalo ng banal na misa, pag kinatanggap natin ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, damang-dama mo na pag alis mo sa lugar na yan, paglabas mo ng simbahan, kasama mo ang ating Panginoong Jesus, kaisang dibdib mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pero paglabas natin, di ba? Doon na naman tayo sa dating gawain, hindi siya tatagal dyan. Alam naman, makipag-isa siya sa ating mga ginagawang hindi kalugod-lugod sa paningin niya. Amen? Hindi siya dyan mananatili sa ganun, mga kapatid. Kaya, ang dapat baguhin sa taon na ito, baguhin na. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po dito ng Panginoong Jesus ang isang salitang, hindi pa ito ang panahon ko. Ang sabi niya sa kanyang ina nung sandali na yan, hindi pa ito ang panahon ko. Anong nais iparating ng ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid sa Panginoong Jesus, magagawa mo lang pagbuksan ng pintuan ng puso mo sa Jesucristo upang tanggapin para makaisang dibdib mo kung kilala mo siya. Amen? Kung kilala mo siya. Lagi natin tatandaan, maraming tao hindi nakakalimot na may Diyos. Pero ang tanong, paano mo siya kinikilalang Diyos sa buhay mo? Amen. Paano natin siya kinikilala sa buhay natin bilang Diyos ng buhay po natin? Kaya maraming tao minsan sasabihin, halika, punta tayo sa gawain ng Diyos. Halika, magsimba tayo. Ang sabi na lang ng tao, sama mo na lang ako sa panalangin mo. Amen? Maganda po yun. Amen? Dahil yun ang kailangan nila. Pero hindi lang po yun ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay lumapit sa Diyos. Pero makikita natin, hindi ginaganahan ang tao lumapit sa Diyos kasi hindi niya kilala ang kanyang Diyos. Amen. Hindi niya kilala ang kanyang Diyos. Kung kilala mo lang ang iyong Diyos, mga kapatid, malamang sa malamang kagalakan ng puso mo ang laging dumalo sa ganitong pagtitipon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ng ina ng ating Panginoong Jesus sa mga namamahala sa kasalan o sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Hindi po yon ganun kadali na sasabihin mo lang sa mga taong iyon,
anumang sabihin ng taong ito ay gawin ninyo. Kung sa iyo sasabihin, mga kapatid, sister, anumang sabihin ng taong ito, gawin mo. Hindi mo kilala yon. Di ba sasabihin mo, bakit? Sino ba yan? Amen? Pero yung salita na yon, anumang sabihin niya sa inyo, ay gawin nyo. Bago dumating yon, ipinakilala niya muna ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi yun ang pagkakataon ng Panginoong Hesus na makakilos sa buhay ng bawat isa sa atin sa oras na siya'y kinilala natin sa ating buhay. Purihin po natin ang ating Panginoon. Nung hindi mo pa kinikilala si Kristo sa buhay mo, hindi mo nararanasan kung anong magagawa niya sa buhay mo. Amen. Hindi mo nadarama kung gaano kakamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nung kinilala mo siya sa buhay mo at pinagbuksan mo ng pintuan ng puso mo, doon mo naramdaman kung gaano kakahalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Kayo po ba, ipagkakatiwala nyo ang buhay nyo sa taong hindi nyo kilala? Makikipag-isang dibdib ka ba sa apa na hindi mo kilala? Amen. Pero nangyayari po yun. Amen. Nangyayari po yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ngayon nangungusap ang ating Panginoong Jesus. Siya ang kilanlin mo at pagbuksan ng pintuan ng puso mo ngayon. Hallelujah. Amen. Huwag mo ipagkatiwala ang buhay mo sa taong hindi mo kilala. Amen. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Di po ba ang pakikipag-isang dibdib ay pagtitiwala ng buhay mo sa taong sinasabi mong mahal mo at mahal ka niya? Amen. Di po ba? Kaya ka nga nakikipag-isang dibdib kasi ipinagkakatiwala mo sa kanya ang buhay mo. Amen. Di kung pagkakatiwalaan na lang ng buhay, di kay Kristo na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, tinawag tayo ng Diyos sa gawain pong ito. Nagkakaproblema kayo sa bansang ito. May mga suliranin tayong dinaranas sa bansa pong ito. Pero dinala tayo ng Panginoong Hesus sa gawain pong ito sapagkat nais ng Panginoong Hesus sa bansang ito, sa kamay mo, sa kamay niya, ipagkatiwala natin ang ating buhay. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Hindi sa kamay ng kung sino-sino pa mang tao. Amen. Mayroon po na nakakahalubilo o nakakasama natin kung saan-saan, mga kapatid. Kundi dinala tayo dito ng Panginoong Hesus dahil nais ng Panginoong Hesus ipagkatiwala natin sa Kanya ang buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magtitiwala ka ba sa salita ng taong hindi mo kilala? Ang hirap, di po ba? Chat lang yan, di niya naman kilala. Tapos sasabihin, nagmahal na. Amen. Di po ba? Kaya dito po, ang sabi ng Panginoon, hindi pa ito ang panahon ko. Kikilos lang ako sa buhay ng mga taong iyan. Yung magagawa kong tulong ay magagawa ko at maibibigay sa kanila kung sila'y magtiwala sa akin. Kung ako'y kikilanli nila at magtiwala sila sa akin. Amen? Anong sinabi po dito ng Panginoon? Nung ipakilala po ng kanyang ina ang ating Jesucristo sa mga naglilingkod sa kasalan matapos ipakilala ng kanyang ina, anong sabi ng Panginoong Hesus? Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Oh, nagreklamo ba sila? Bakit tubig? Ialak ang kailangan. Amen? Di po ba? Minsan, kapag sinabi ng asawa mo, gawin mo ito. Ginagawa mo ba? Wala kayong tiwala.
Kaya nagkakagulo eh. Di ba? Hindi ka ipapahamak nun. Amen. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, ganun po ang ating Panginoon. Nung sabihin ng Panginoong Hesus, punuin nyo ng tubig ang mga tapayan, yung mga tao sumunod eh. Bakit sila sumunod? Kasi kilala nila yung nagsasabi sa kanilang, gawin iyon. May tiwala sila sa salita ng taong iyon na nagsasabi sa kanila. May tiwala sila sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung anong sinabi ng Panginoong Hesus, sinusunod po nila. Ang taong ang buhay ay pinagkakatiwala sa ating Panginoong Jesucristo, anuman sabihin ni Kristo, ginagawa niya sa buhay niya. Sinusunod ng taong ito sa buhay niya. Amen. May tiwala ba kayo kay Lord? Pag sinabi ni Lord, bitawan mo yan, bibitawan mo ba? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Diyos na buhay. Hallelujah. Diba? Yung kagaya na ikwento ko nga dun sa gawain, yung tawag nito, yung driver ng taxi, sakay ako ng taxi, malilate na ako. Sabi ko, dalhin mo ako sa Biluna Hospital. Pagsakay ko ng taxi kasi malilate na ako, galing din ako sa isang kasalan. Tapos, papunta na ako sa gawain. Ang gawain po ay doon sa Biluna Hospital. Sa likod doon may simbahan. Ando doon may prayer meeting. Nung marinig niya yung hospital, biyahe kami. Habang sa taxi po, nagpalit ako ng damit. Nagsuot na ako ng barong. Nung ako nakabarong na, lumingon yung taxi, yung driver ng taxi. Ang sabi niya sa akin, Dok, alam niyo marami akong sakit. Sabi niya, Dok, alam niyo po marami akong sakit. Ako napatahimik. Nagsalita siya ulit. Ang kagandahan, doon sa pangalawa niyang salita, ito ang sinabi niya sa pangalawa niyang salita. Ang sabi niya, siguro bunga na ito ng kasalanan kong ginagawa. Kaya nung marinig ko yung salitang bunga ng kasalanan na kanyang ginagawa, naisip ko, madaling gamutin ito. Madaling gamutin ito. Totoo po yun, yung talaga naisip ko. Sabi ko, madaling gamutin yung sakit mo. Ang sabi niya, paano wala akong pampagamot? Sabi ko, hindi mo kinakailangan pampagamot. Ang kailangan mo lang, putulin mo yung puno para walang bunga. Kasi ang sabi niya, bunga ng kasalanan. Di po ba? O para mawala yung bunga, di putulin mo yung puno. Ang sabi ko sa kanya, madali gamutin yan. Sabi ko, para walang bunga, putulin mo yung puno. Tumahimik siya. Ang sabi niya, tulad ng ano po, parang gusto niyang sabihin kung anong kasalanan, nag-isip naman ako kung anong ihalimbawa ko. Pero siya na rin ang nagsalita. Ang sabi niya, tulad ba yan ng tao na kung saan ay may pamilya pero hindi yung pamilya ang kanyang kinakasama. Sabi ko magandang halimbawa. Ang sabi niya, kasi yan ang buhay ko. Inamin niya. Amen. Kinilala niya. Amen. Nung sabihin niya po iyon, na ang sabi niya, yun ang buhay ko. Ang sabi niya kasi, may pinapaaral akong anak. College sila, hindi ko kayang pag-aralin sa pangitan ng kinikita ko dito sa pamamasada ng taxi. Yan, sabi niya, yung kinakasama ko, ang katulong ko. O bibitawan mo ba yon? Tapos, sasabihin mo, para ito sa kinabukasan ng aking anak. Pero ang sabi ko sa kanya ay ganito lang. Sabi ko, sige, may sakit ka kamo. Marami kang karamdaman ang sabi mo. Isa lang ibig sabi niyan, patungo ang buhay mo sa panghihina. Dahil may sakit ka. Ang tanong, kapag ikaw ay wala ng silbi sa taong iyan, sa tingin mo aalagaan ka? Baka itapon ka sa tunay mong pamilya pag wala ka ng silbi. Ang problema, uuwi ka, pasanin ka na nila. Pasanin ka na nila. Pero kung ngayon pa lang, bitawan mo na iyan, may pag-asa kang gagaling, hahaba ang pagsasama nyo ng mga mahal mo sa buhay. Amen.
makikita mo ang mga tagumpay na darating sa iyong mga anak. Nung sabihin ko po yun, lumingon ulit. At ang sabi sa akin, doktor ho ba kayo o pastor? Kaya ang sabi ko, disciple po ako, preacher sa El Shaddai. May pupunta ako dyan sa Biluna kasi may prayer meeting kami doon sa likod sa may simbahan. Ang sabi niya, pwede niyo ba akong ipanalangin? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa atin mga kapatid, ito ang nais po ng Diyos. Amen? Kung tayo tunay may tiwala sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, hindi ka mag-aatubiling sundin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Nahirapan ba yung mga tao na yun? Ang sabi ng Panginoong Jesus, sumalo kayo at dalhin nyo sa namamahala ng handaan. Alam nila tubig yun eh. Amen? Alam nila tubig yung linagay nila doon eh. Pero sumunod sila sa lahat ng sinabi ng Panginoong Jesucristo. Amen? At doon naganap yung himala dahil sumunod po sila. Sumunod sila. Hindi mahirap. Sa taong kilala si Kristo, hindi mahirap sundin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa taong pinagbuksan si Kristo ng pintuan ng kanyang puso, mga kapatid, tao na kung saan pinagkakatiwalaan niya sa buhay niya ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos na buhay. Kaya ang taon na ito, pinasisimulan po natin sa pakikipag-isang dibdib sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Para na kung saan sa buong taong ito, siya ang kasama natin. Siya ang kasama mo sa buhay mo sa taon pong ito. Gusto nyo ba siyang makasama? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang may tiwala ka sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, minsan maalala nyo po si Maria. Di ba nung si Maria kausapin ng anghel, anong sabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin. Pag sinabing maganap sa akin, yung salita niya na iyan, kung kinakailangan sa pamamagitan ko maisakatuparan, gagawin ko. Amen. Gagawin ko iyan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang dapat masunod. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Lagi ang salita ng Diyos na ito ang inuuna sa kanyang buhay. Amen? Mahal nyo ba si Lord? Taas ang kamay ang lahat na nagmamahal sa Panginoong Hesus. Papurihan natin ang Panginoong Hesus. Ang bilis ng oras. Ang pinakamahirap yung naghahabol ka eh. Pero hayaan nyo lang. Hindi bali tayo naghahabol sa oras. Basta ang sumusunod na humahabol sa atin pagpapala ni Lord. Amen. Pagpalain. Sige po, palakpakan nyo muli ang Panginoon. Pangalawa po dito mga kapatid ay, ang sabi po, bakit ninyo ipinapahuli ang masarap na alak? Ilan ang alak dito? 2. Ang unang alak na ubos. Amen. Yung pangalawang alak, yung ginawa na ng Panginoong Hesus. Naubos yung unang alak. Pero ang sabi po, dapat yung masarap na yung huli na iyon, na masarap, dapat mga kapatid ay, dapat hindi ipinapahuli yon, dapat ibinibigay sa una yon. Di po ba? At yung hindi na masarap, dapat panghuli. Ganyan lang naman, di ba? Pag lasing ang tao, iinom tuba. Pag nalasing suka, iniinom. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Di po ba? Na dito po mga kapatid sa Panginoong Hesus, makikita po natin dito, bakit huli ang pinahuli yung masarap na alak? Yung unang alak, yun ang, minsan, isa sa simbolo ng alak ay kaligayahan, kagalakan. Amen. Kagalakan. Pero yung unang alak na naubos, yun yung kagalakan na binibigay ng mundo sa tao. Amen.
Yun ang kagalakan na dulot ng mga bagay meron sa mundo pong ito. Bakit naubos? Kasi lahat ng anumang meron sa mundong ito, may hangganan ang maidudulot sa atin. May hangganan ang maidudulot yan po sa atin. At kapag wala na yung mga bagay na yan minsan, na nagpapaligaya sa buhay po natin mga kapatid, kapag hindi mo na minsan madama ang ligaya sa buhay sa mundong ito dahil sa mga bagay na nawawala sa buhay mo na nagpapaligaya po sa iyo, minsan doon mo lang maalala si Lord. Amen. Yung babaeng 12 taon dinudugo, naubos sa kapagpapagamot ang kanyang kayamanan. Amen? Nung maubos pagpapagamot ang kanyang mga kayamanan, doon pa lang nabuksan ang puso niya tungkol sa ating Penso Kristo. Doon pa lang nabuksan ang puso niya para marinig ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Minsan kapag nawala yan, doon pa lang si Jesus nakakapasok sa puso natin. Siya ang huli. Siya ang pinahuhuli natin minsan sa buhay po natin. Pero kailanman, kahit ihuli mo si Kristo sa buhay mo, kailanman hindi ka nawawala ng lugar sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sabi po, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang taong nakikipag-isa sa Panginoong Hesus, hindi inilalagay si Kristo sa huli. Laging nasa una. Amen. Nagiging kagalakan ba ng puso mo sa Hesus Kristo? Kagalakan ba siya ng puso mo? Kung siya'y kagalakan ng puso mo, malamang sa malamang, hindi ka a-absent sa gawain ni Lord. Amen. Hindi ko alam kung natuwa kayo sa palakpak nyo na yun o ano eh. Sige po, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi sa kasalan, may sumpaan. Ano ang sumpaan? Di po ba? Oh, kayo nagsabi niyan. Di ba? Sa hirap at ginhawa, magsasama. Amen. Pero minsan yung pangakong iyan, hindi yan natutupad. Bakit hindi natutupad? Kasi tao ang nangangako. Dahil tao ang nangangako, minsan pwedeng mabago iyan ng mga sitwasyon na dumarating sa buhay po natin. Amen? Nababago po iyan mga kapatid. Pero ito ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa aklat ng pahayag. Ako'y kumakatok sa pintuan. Kundi ring ginino man ang aking tinig at ang pinto'y pagbubuksan, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Kapag pinagbuksan mo siya ng pintuan ng puso mo, tinanggap mo siya. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sasaluhan kanya sa pagkain. Anong ibig iparating ng Panginoong Hesus? Iwan ka man ng mga taong inaasahan mo sa oras ng iyong pangangailangan. Ako hindi kita iiwan. Ako hindi kita pababayaan. Sasaluhan kita. Sasamahan kita, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At ito ang kailangan natin sa taong ito. Siya ang dapat mapagbuksan natin ang pintuan ng puso po natin sa taon pong ito. Amen. Na ang taon pong ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ay patuloy na kung saan magiging taon ng pagpapala, pagdaloy ng mga pangako ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, sa taong ito, hindi ka maghihirap. Amen. Dahil sasamahan ka ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, nung naparito ang ating Panginoong Jesucristo, alam po natin kung paano siya, nung sandali na yan, iniwan niya napakagandang langit, bumaba dito sa lupa pong ito. Amen? Napakaganda ng langit na kanyang iniwan. Pero nung bumaba siya dito sa lupa, mga kapatid, isa ang kanyang layunin. Abutin tayong lahat at ibigay sa atin kung anong makakabutit, makakaganda sa bawat isa po sa atin. Pero nung dumating ang Panginoon sa matinding hirap,
iniwan siya ng kanyang mga alagad. Itinatwa siya ng kanyang mga alagad. Nagtakbuhan ang kanyang mga alagad nung oras na nasa kagipitan ng ating Panginoon. Pero ang Panginoong Hesus, nung muling nabuhay, kinatagpo ulit ang kanyang mga alagad. Na ipinapakita ng Panginoong Hesukristo, iwan niyo man ako hindi ko kayang iwan. Amen. Iwan niyo man ako, pero ako hindi ko kayo kayang iwan. Yan ang sabi po ng Panginoon. Yan ang ipinadama niya doon sa kanyang mga alagad nung sandali pong iyon. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, hindi ko alam kung gaano kamahal, kung gaano nyo kamahal ang ating Panginoong Hesukristo. Pero yung pagmamahal, meron sa puso nyo. Sabihin natin, maliit man yan, kung yan ay pagmamahal para sa Panginoong Hesus, napakahalaga iyan para sa ating Panginoong Hesukristo. Yan yung pagmamahal na kahit maliit lang maari na pagmamahal. Yan ang pagmamahal na matagal nang kinauuhawan ng Panginoong Hesus na madama niya buhat sa iyo. Nanawa yung kaunting pagmamahal na yan, huwag mawala sa puso natin. Manatili na sa taon na ito ang pagmamahal na yan, mailaan natin para sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata, at sabihin po natin, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, hindi kita ipagpapalit. hindi kita ipagpapalit. Ikaw ang tanging kayamanan Ikaw ang tanging kayamanan sa buhay ko. sa buhay ko. Mas mahalaga kundi ang laging makasama ka. Yan din ang nais ng Lord. Ang iba binibit Wala rin pinakamahalaga para sa Kanya kundi ang makasama ang isang katulad mo. ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y nababanghang sumasamba. Ihahayag naman ang puso ko sa'yo. Yes, sabihin mo yan sa Panginoong Hesus. Iparating mo sa Kanya ang pag-ibig na yan. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa, iibigin kita, aking Panginoon. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagpapalit, O Diyos. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay. Sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kaya. Di ko kayang malayo sa'yo. Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Mahal na mahal kayo ng Panginoong Hesus. Magpapalit Mahal na mahal ka ng Panginoong Hesukristo. sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kaya. Huwag mo siya ipagpalit. Huwag mo siyang ipagpalit. Malayo sa'yo. Huwag kang lumayo sa ating Panginoong Hesus. Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Sabihin nyo, mahal natin ang Panginoong Hesus. Yes, Lord. Aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa, iibigin kita. Huwag
ka mawala ng pag-asa. May Diyos na nagmamahal sa iyo. puso na buong isip May Diyos na nagmamahal sa iyo. kaluluwa, iibigin Huwag kang lumayo sa Diyos na nagmamahal sa iyo. aking Panginoon ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Siya ang tunay na makakatulong sa bawat isa po sa atin. Aking Panginoon ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. May sinabi rin sa isang awitin, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tatalikdan ko. Sabi ng Panginoong Hesus, iwan ka man ng lahat, hindi ka iiwan ng Panginoong Hesus. Ganon ka kamahal ng Panginoong Hesus. Kung mag-isa siyang nagtiis sa pagkapako sa krus, alang-alang sa kasalanan nating taglay. Mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, hanggang ngayon ang Diyos na ito ay laging laan ng kamay para sa iyo. Ano mang tulong ang kailangan mo, lagi siyang naririyan para dinggin at ipagkaloob sa atin ang ating mga kahilingan. Kung tunay na mahal mo ang Panginoong Hesus, yung sinasabi natin, ipagkaloob mo lang sa akin ang pag-ibig mong lahat ay tatalikdan ko. Talikdan mo ang lahat na yan. Alisin mo ang lahat ng hadlang sa mga pangako ng Diyos. Pagbuksan mo, tanggapin si Kristo sa buhay mo. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, pinubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso. Hinihiling ko, manahan ka sa puso ko ngayon. Maghari ka sa buhay ko. At sa taong ito, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong pababayaan. Maghari ka sa buhay ko. Awitin natin ang Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, Patuloyin niyo siya ngayon sa puso niyo, mga I kapatid. need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Alam ng Diyos ang mga paghihirap na ating nararanasan. Come with your own Alam ng Diyos ang inyong mga mithiin para sa inyong mga mahal sa buhay. Come like a spring. Alam niyang hindi mo kaya iyan Like a spring kung hindi mo siya kasama. in Kaya kumakatok siya sa pintuan ng puso natin ngayon. Come to the wither of song. Ang Diyos na nagbigay kay Pablo ng kalakasan Lord, sa anumang suliranin your na kanyang naranasan at nagbibigay ng kanyang pangangailangan sa oras ng kanyang pangangailangan. Diyos na kumakatok ngayon sa pintuan ng puso mo. Diyos na naghihintay pagbuksan mo ngayon ang pintuan ng puso mo. Halina, Espiritu Santo. Damhin mo ang yakap ng Diyos ngayon. Kinakailangan kita. Yes, Lord. Kita. Kinauuhawan ka ng puso namin, Panginoong Hesus, na makasama sa buhay namin. Lakas ng mahirap. Pag-asa ka naming lahat. Pag-asa ka naming lahat. Oh, halina katulad ng batis. Halina
Siya ang tutugon sa mga pangarap mo aming sa buhay. kaluluwa. Sa aming kaluluwa. Siya ang magdadala sa iyo Taglay ang sa tagumpay ng buhay. Taglay ang kapangyarihan. Dala ay kaligtasan. Dala ay kaligtasan. Panginoong Hesukristo, sa bansa pong ito, ikaw lamang ang Diyos na aming masasandalan. Magiging panatag ang buhay namin habang kami malayo sa aming mga mahal sa buhay. Kung ikaw ay kasama namin sa aming pakikibaka, pakikipaglaban, sa bansa po nito para sa kanilang kinabukasan. Samahan mo kami, Panginoong Hesus. Samahan mo kami. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan. Patuloy mo kami bigyan ng magandang kalusugan. Paghariin mo sa puso namin ang pag-ibig mo, na ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay maisali namin sa puso ng aming mga pinaglilingkuran. Na sa bansang ito, Panginoong Hesus, pag-ibig mo ang maghari sa puso ng bawat taong aming pinaglilingkuran. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Salamat sa pagsasama mo po sa amin. Mahal kayo ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, mahal ka ng Diyos. Sige nga po, yung lahat ng mahal ng Diyos, pumagitna nga tayo dito. Ayan. Masaya ba puso nyo pag si Jesus kasama nyo? Amen. Oh, hallelujah. Glory to God. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Pagpalain ng Diyos ang lahat ng inyong kahilingan ngayon. Amen! At patuloy ang kamay ng Diyos manatili po na siyang kamay nakalaan sa atin sa bansa po ito. Hallelujah. Glory to God. Gawin mo ay magpuri, Yes. Hallelujah. magsaya, sapagkat Sasaya buhay natin pag sa El Shaddai kasama natin. lagi mo Amen. kasama. Ang buhay mo sa Kanya ay mahalaga. Buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Buhay mo ay sisigla kung si Jesus ang mangunguna. Ibig niya ang gabay sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ni El Shaddai. Sabihin natin, huwag na huwag kang mag-alala. Huwag na huwag kang mag-alala. Kung may problema ka. Kung may problema ka. Amen. Kung may magpuri. Nasa kamay. Magpuri. At magsaya. Magsaya. Sapagkat si El Shaddai. Si El Shaddai. Ay lagi mong kasama. Ang buhay mo. Ang buhay mo sa Kanya ay mahalaga. Buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Buhay mo ay sisigla kung si Jesus ang mangunguna. Pag-ibig niya ang gabay sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ni El Shaddai. Buhay mo ay gaganda. Buhay mo ay gaganda kung si Jesus ang kasama. Buhay mo ay sisigla kung si Jesus ang mangunguna. Pag-ibig niya ang gabay sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ni El Shaddai. Tungo sa kaharian. Tungo sa kaharian ni El Shaddai. Tungo sa kaharian. Tungo
Alisaday ang kasama natin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, taas yung lahat ng prayer request nyo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Taming inaangkin lahat ng aming kahilingan ngayon ay ipinagkaloob mo na, dakilang Alisaday. At sa buong taon na ito, dakilang Diyos, angkin po namin, O Diyos, ang pagdaloy na masaganang pagpapala sa buhay po namin, ang masaganang pagpapala sa aming mga mahal sa buhay, Ama, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Happy New Year po sa inyong lahat. Masaganang bagong taon sa inyong lahat.